Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. April 28, 2012, episode number 850, Star Talk TX, the Showbiz Authority. Paano nang maligaya siya? Balik taping na si Pauline Luna. Isang bagay na labis daw nitong na-miss after doing Iglot last year. Sa susunod na buwan, mapapanood na ito sa Daddy Dearest, Bongga Katay, with Ogie Alcacid. I love Kuya Ogie. Actually, I love all the cast. Lahat kami magkakasundo. So, it's gonna be fun. It's gonna start end of May, I think. And it's very interesting kasi I play a fairy. At lahat ng fairy, mukha ko. So, I play different roles na fairy. It's a challenge. It's gonna be fun, for sure. Bago magsimula sa kanyang taping, tutulak patungong Macau si Pauline kasama ang kanyang mga dabarkads sa Itbulaga. Kung matatandaan, kababalik lang ng grupo from a successful show in San Francisco, USA. It was good. It was very cold na medyo umulan-ulan, but the show went well. Ang daming Pinoy at saka from all over the states, ang daming naglakbay papuntang San Francisco. But how true na isa siya sa kasama ng bossing ng Itbulaga na si Vic Soto na nagpaiwan noon sa Amerika. No. Parang lahat nga nagpaiwan. Si Tito Sen, si Andro, asawa ni Andro, si Ate Ruby, tsaka yung asawa ni Ate Ruby, si Julia, si Paolo. I think si Alan Kay lang ang umuwi. Kumusta na nga ba sila ng rumored boyfriend ditong si Bossing? We're good. We've always had a good relationship naman. I mean, even before all the chismes and when I was starting in Bulaga, we've had a good relationship and it's good. Kahit ang mismong manager ni Pauline na si Manay Lolit Solis, naiintriga sa pagkamisteryosa ng kanyang alaga. Magkakasama kayo sa Itbulaga, siyempre, di ba? Every year naman, binabati siya ng happy birthday. Anong masasabi mo ngayon sa birthday ni Bossing Vic? Well, I just wish Bossing happy birthday. Marami naman nagmamahal sa kanya eh. Kahit, di ba nga, it's the first year anniversary na daw of his birthday dahil araw-araw binabati siya sa Bulaga. So, sana lang maligaya siya. Meron ka bang special gift sa kanya? Wala. Talaga hindi ka mahindihan ni Pauline, ha? Talaga In-order namin siya sa kantin natin. Kaya kasi, ayan, kain ng kain. Pero alam ko na kung ano yung special gift niya kay Bossing. Ano? Gusto mo sabihin ko? Pwede ba? Baka matakot si Rayleigh. Ay, hindi, ano, Rayleigh? mamaya, abangan natin. Mas maganda, ibibitaw mo yan kaharap ni paring Joey. Oo. O yun, mamaya, promise, Lolit and Joey, i-reveal niya. Anyway, sa ating The Who ang female celebrity na ito na mas itago, nako, nabubukelya ang pagka-laklakera. Ang daming contestants dito, ang daming... di ba, ang dami namang female celebs na medyo laklakera. Hindi, happy birthday muna kay Marisa Flores, kay Direk Chito Ronyo, kay Louie Alejandro, at kay Bossing Vic, at kay Jay Montelibano. At sa Flawless, thank you. Ang MediaCom, siyempre ang MediaCom. Karaoke. I-rate namin sa aming The Who Rated X! Subject, Sosyalera Celeb. Dahuang sosyalerang celeb na ito na sinemplang ng harapan ng mga kapwa niya sosyalera, not so friends. Hi, friends! Ang kwento, minsang nagkasalubong ang tatlo sa loob ng isang sosyalerang mall. Magkapanabayang nagsimula sa showbiz ang tatlong quote-unquote friends noon. Pero ngayon, sosyalera na silang lahat dahil sa mga mega-reach nilang nakarelasyon. Kaya naman, napasabi si sosyalera celeb ng... He married so well. Ang sagot lang ng friends niya. Married? Sal, ikaw, kasal ba yun? Yun nga
kasi, habang sina friend 1 and 2 ay kasal to their husbands, super rich, si female celeb, walang balak pakasalan ng papay niya. Ano rating niyo? Dahil si unmarried well and female celeb, wanna clue dahil she might make us get out of her elevator. Yun na! Check! After all these years, Ogie Alcacid na palang nagka-title role sa movie. Fact check! Ang tinutukoy namin ay ang Boy Pick Up the Movie. It's a big challenge. Walang walang duda. Actually, in my 25 years of here in show business, ngayon lang ako nagbida eh. Ngayon lang talaga ako nagbida. No? Now, of course, I did movies already. No? Dalawa kami, tatlo kami. Pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng movie na ako yung title role. Bawing-bawi naman si Ogie sa paghihintay. Dahil after Boy Pick Up, title role ulit siya sa Daddy Dearest, Bongga Katay, Super Lagari, huh? Yeah, and there's Pare and Pare also. Lately, it's been always 4 a.m., 5 a.m., 5, ganun. So, medyo kakapagod. Pero nakakangiti pa naman tayo. And, pagkatapos nung dalawang movies, medyo mas makaka-focus ako sa soap and the other show. So, mas gagaan ng content. Why the super effort? Lahat naman ng ginagawa namin, halos para sa anak na lang namin, at sa mga anak ko. So, I make sure na as a parent, talagang nahihiwalay namin lahat yun. No? Kasi kami, wala naman kami. Tanda na kami. Di ba? Okay na kami eh, di ba? The future is really for our children. Ka-join ni Ogie sa Daddy Dearest si Roxanne Ginoo, nakapuso na ngayon. Happy naman po na at least in-camba ko and dito mag-start ako ulit sa GMA naman, GMA show. How does it feel? Para ka bang nanganganay ulit? May ganung feeling din po kasi for like mga 3 years mahigit akong nag-stop kasi nag-hands-on ako sa weekly ko. So, ayan, eto na ulit. So, nangangapa ulit. Meanwhile, pasok naman si Solenn Yusa bilang leading lady ni Ogie sa Boy Pick Up. Teka, paano na si Neneng be played by Sam Pinto? The main girl of Boy Pick Up si Neneng B. So, parang natuwa ko na may extra character na nandun na ako for the movie. Ako yung love interest kasi si Neneng B sa mga battles. Ganon. No, I'm still Neneng B here. I think kasi yung story, it's more on Boy Pick Up's life outside the pick-up world. So, of course, wala naman ako sa labas ng pick-up world. So, of course, kailangan niya yes, sa mga major battles lang. Nagkaroon ba ng friction between sa inyo ni Sam dahil dito? No. Wala naman. Kaibigan kami. Tapos, for sure they're going to make news like that, no? None at all. We're okay. Chika pa nga kami kanina dyan. Mukha ngang okay sila dahil in case na ma-dislodge si Sam bilang FHM Sexiest, isa si Solenn sa bet niyang pumalit sa kanya. For me, mga legacy girls. Legacy girls. Solenn, Hart, or Lovie. Alessandro Rossi. Yan, any of the four. Pero bago ang lahat, Joey, hello muna sa mga viewers ng GMA Pinoy TV all over the world. Okay, and happy birthday uli, Ekbi and Ricky. Ay, Vic, happy birthday. Ricky and Ekbi. Okay. Thank you. I-follow nyo kami sa Twitter. May mga uso yung ay kasi. Okay. Sundan ang mga updates ng Star Talk on Facebook, nasa TV screens kung paano ba tayo. Ang ngayong hapon, may update, Joey, tayo sa ongoing court battle ni Jose at Annalyn Manalo. Abangan. Manalo. Okay. Hindi ba tapos-tapos? Si Ding Dong Dantes naman, parang Ricky, lilinawin ang balita ng John Tis na now. Ang GF niyan si Marian Rivera. Abangan niyo yan. At si Aisa Seguera, nagsalita na tungkol sa breakup nila ng kanyang girlfriend. Breakup! Yung Tisay? Yun na yun. Yung... Yun.
Oo. At bago yung mga break at i-break namin sa inyo yung mga breakup na yan, narito muna ang latest kay People's Champ. Ito naman ang be-break ng mga pangato. Manny Pacquiao. Watch this. I believe that God has a good plan for us. Sa unang pagkakataon ay sinagot ni Sarangani Representative Manny Pacquiao ang akusasyong isa siyang political butterfly. Kasunod na rin ito ng desisyon niyang lumipat ng ibang partido politikal. Ay, what the party naman, importante magtulungan tayo. Ang ginagawa natin, hindi naman porket lumipat ako sa LP, hindi natin suportahan yung programa ng Pangulo. Lagi nating suportado ang lahat ng programa ng Pangulo basta ayon sa natutulungan ito ay mga mamamayang Pilipino. Puspusan na ang ensayo ng pambansang kamao sa Baguio City para sa laban nila ni Timothy Bradley sa June 9. Earlier this week, si Pacquiao ay napabilang sa taunang listahan ng Forbes magazine ng most influential athletes. The Manny Many Prizes host placed 4th. Siguro salamat sa lahat ng mga fans, lalo na sa lahat ng mga Pilipino na walang sawang magdasal at sumuporta. Masaya ako para sa kanya. Pero mas masaya ako kung siya ang pinaka-ma-influensyang tao na naging lapit sa Diyos. Samantala, ayaw ng patulan pa ni Manny ang mga nangiintriga sa kanyang malaking pagbabago. I pray for them, God bless them. Sabi ko God, He will appear a second time. Not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Dapat maging masaya na lang sila sa nandito kami ngayon, maging closer pa sa Panginoon. Diba? So, yun din dapat nilang gawin. Read the Bible, read the Word of God. Para malaman nila kung gaano kami kasaya ngayon. Totally exposed! Mag-inang Gloria Diaz at Isabel Daza. Mayroon daw hindi pagkakaunawaan. Well, I think every relationship has its ups and downs. Totally exclusive! Asawa ni Jose Manalo na si Annalyn ayaw pirmahan ang demand letter na may kinalaman umano sa 700,000 pisong cash bond na dapat daw isoli nito sa opisina ng Itbulaga. Ang buong detalye ng kwentong yan, abangan! Totally exposed! Marian Rivera, ipinagbubuntis na daw ang panganay nila ni Dingdong Dantes. Ang paglilinaw ng magkasintahan tungkol sa isyong yan, abangan! Hindi naman sa masamang issue eh. Hindi pa naman halata. Totally exclusive! Aiza Sigera at Jen Sarte. Tinapos na ang 7 taong relasyon. Ang dahilan ng kanilang hiwalayan, abangan! I'm just happy, whatever it is. Totally exciting! Matapos maghiwalay, ilang linggo na ang nakakaraan. JR, sinusuyo daw muli si Krista Kleiner. Abangan! Yes, I'm working on that, Chan. So. Totally exclusive! Councilor Shalani Soledad Romulo nagbigay ng pahayag tungkol sa relasyong Pinoy at Grace Lee. Abangan! I think si Grace Lee naman, she seems to be a smart lady, so I'm sure hindi na nila kailangan ng advice more. Totally exposed! Chris Aquino, handa na nga bang umibig muli ngayong pareho na silang malaya ni James Yap? Hindi na rin siya, no? Ayoko na. Pwede I'm ba done sa with iba? love. Totally exciting! Isabel, Oli at James Yap aamin na ba sa tunay na estado ng kanilang relasyon? Abangan! Siguro single siya, so single ako, kaya hindi. Kasi init ang panahon ng mga intriga ngayon sa showbiz. At gaya ng pakiramdam na init ka na, lalo ka pa mahukonsumi dahil may ibang artista na nang